Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako, si Belo Aguilar, para sa PRC News Flash. Matapos ang malaking sunog sa Bacoor, Cavite nito lamang linggo, isa na namang sunog ang tumupok sa mga bahay na gawa sa light materials sa Barangay 105, Aroma Road 10, Tondo, Manila. Nagsimula ang sunog ng 11:41 ng umaga ng September 14 at iniakyat sa Task Force Bravo ang sunog kung saan nasa 28 fire trucks na ang umapula ng apoy base sa fire alarm levels ng Bureau of Fire Protection. May tinatayang populasyon na 24,971 ang lugar at sa ngayon ay nakapagtukoy na ng 2 evacuation center na pagdadalhan ng mga nasunugang pamilya. Ang PRC Emergency Medical Service ay nakapagbigay ng tulong sa isang buntis na naapektuhan ng sunog na nanganak bandang alas 2:15 ng hapon. Binigyan ng pangangalagang medikal ang magina at in-endorse sa Disaster Risk Reduction Management Office para dalhin sa pagamutan. Nakapag-dispatch din ng tanker, pumper at ambulansya na galing sa PRC Headquarters, Port Area, Manila at Malabon chapters ng Philippine Red Cross at kasamang tumulong ang mga bumbero at first aid responders. Sa ngayon, nakapagtayo na ang PRC ng welfare desk at first aid station sa mga evacuation centers na binuksan ng Manila City. Nagsimula na rin ang pamamahagi ng hot meals at ang pag-mobilize ng karagdagang Red Cross 143 volunteers para tumulong sa mga naapektuhan ng sunog. Ipinagdiwang nitong September 14 ang World First Aid Day upang bigyang kahalagahan ang kaalaman sa pagbibigay ng paunang lunas o first aid. Layunin ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon ang magkaroon ng isang first aider sa bawat pamilya at first aid ready community. Sa ganitong pagkakataon, ang tamang kaalaman sa first aid ay maaaring makapagligtas ng buhay at makaiwas sa matinding pinsala. Para sa taong ito, ang tema ng World First Aid Day ay First Aid in Sports, Ready, Set, Respond, na layuning ipaalala sa lahat, lalo na sa mga atleta, ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga posibleng aksidente at pinsala na maaaring mangyari sa larangan ng sports. At bilang pakikiisa ng Philippine Red Cross, inunsad nito ang kauna-unahang nationwide First Aid Olympics. Ayon sa PRC Safety Services, palalakasin ng First Aid Olympics ang kaalaman at kasanayan sa first aid, lalo na sa emergency na nauugnay sa sports. Layunin din nitong ipakita ang papel na ginagampanan ng first aid education sa sports bilang isang industriya kung saan madalas mangyari ang mga aksidente at emergency. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman sa first aid, hindi lamang tayo nagiging handa sa mga di inaasahang pangyayari, kundi pinapakita rin natin ang ating malasakit at pagkakaisa bilang isang komunidad. Ngayong may pagbabanta na naman ng mga bagyo at pagbaha, narito ang mga tips mula sa Philippine Red Cross Negros Occidental Chapter at sa pagpapakalat ng impormasyon ng Philippine Red Cross Headquarters. Muling pinag-iingat ang lahat sa baha at pag-iwas sa mga sakit na dulot nito gaya ng dengue at leptospirosis. Una, stay informed. Subaybayan ang mga weather updates sa pamamagitan ng pagtutok sa Pag-asa. Sundin ang local advisories para sa paglikas kung may banta ng pagbaha. Pangalawa, maghanda ng emergency kit. Maghanda ng go bag na may mahalagang supply tulad ng first aid kit, bottled water, pagkain hindi agad nasisira gaya ng delata o biskwit, flashlight, extra baterya, power bank, rain gear, pamalit na damit at mahalagang dokumento na nasa waterproof na lalagyan. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay. Huwag bumiyahe kung hindi kailangan, lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Kung kailangang lumabas, magsuot
at magdala ng wastong rain gear tulad ng bota, kapote at payong. Pang-apat, iwasan ng tubig baha. Huwag lumakad, lumangoy o magmaneho sa tubig baha dahil maaring kontaminado ang mga ito o mas malalim pa sa iyong inaakala. Isara ang kuryente sa mga lugar na madalas bahain para maiwasang makuryente. Kung aabutan ng mabilis na ragasan ng tubig, agad na lumipat sa mas mataas na lugar. Ikalima, suriin ang iyong tahanan. Siguraduhin nasa mabuting kondisyon ng iyong bahay, lalo na ang iyong bubong, bintana at drainage. Linisin ang mga kanal at drainage system upang maiwasan ang pagbaha. Maghanda ng mga sandbag upang harangan ng tubig sa pagpasok sa iyong tahanan kung kinakailangan. Ika-anim, practice hygiene. Hugasan ng madalas ang mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Iwasan ang paglubog sa tubig baha upang mabawasan ang panganib ng mga sakit na dala ng tubig tulad ng leptospirosis. Pang-pito, maingat na magmaneho. Kung nagmamaneho habang umuulan, i-on ang mga headlight, dahan-dahang magmaneho at panatilihin ang ligtas na distansya mula sa ibang kasabayang sasakyan. Iwasan ang mga bahang kalsada at i-check ang mga landslide-prone areas kung ikaw ay nasa bulubunduking rehiyon. Pang-walo, stay connected. I-charge agad ang mobile phone at siguraduhin maa-access ang contact number ng pamilya at emergency services. I-report ang mga emergency sa Philippine Red Cross Hotline 143 o sa inyong local authorities. Importanteng maging handa at wais mula sa sakuna. Ingatan ang sarili at ang pamilya. Mula September 7 hanggang 21, pinagdiriwang ng mga taga Naga City, Camarines Sur ang Peñaprancia Festival bilang pagbibigay parangal ng mga Katoliko sa Our Lady of Peñaprancia. Ito rin ay isang taunang pagdiriwang ng kultura kung saan ibinabandera ng mga Bicolano ang kanilang sining, musika, native delicacies at iba pa. Nakikiisa sa pagdiriwang ang Philippine Red Cross para umalalay sa mga lokal at turista na nagsaya sa kapistahan. Dahil sa dami ng dumalo at lawak ng sakop ng fiesta, mayroong 724 manpower na nakadeploy sa lahat ng sulok kung saan nagaganap ang fiesta. Kabilang sa mga dineploy na tauhan ay Red Cross 143 volunteers, Red Cross Youth, chapter volunteers at staff. Sa kasalukuyang bilang, mayroong 296 na pasyente ang binigyan ng paunang lunas ng mga Red Cross First Aid Responders kung saan marami ang nagtamo ng sugat, pagsusuka, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagkawala ng malay at iba pa. Namahagi naman ng hot meals sa 820 na katao ang mga Red Cross Youth Councils at chapter volunteers. Nakahanda pa rin ang Philippine Red Cross First Aiders at volunteers sa anumang mangyayari sa mga susunod na araw. Tinatawagan ng mga interesadong maging student volunteer at nais makatulong sa kababayang nangangailangan. Ito ang pagkakataon ninyong maging bahagi ng Red Cross Youth. Iniimbitahan ng Red Cross Youth Batangas State University, the National Engineering University, ang mga mag-aaral ng kanilang mga campus sa Alangilan, Balayan, Lemery, Lipa, Lobo, Mabini, JPLPC, Malvar, Arasof, Nasugbu, Pablo Borbon, Rosario at San Juan na mag-register gamit ang kanilang G Suite email para ma-access ang form. Kung handa na kayong mag-commit ng inyong oras at makipagkapwa sa ating mga kababayan, tara na at makiisa sa layunin ng Red Cross Youth na bumuo ng isang malusog na komunidad sa pamamagitan ng pagsulong ng kalusugan at edukasyon. Sa masusugid naming manonood ng Philippine Red Cross News Flash at kung nadaranan nyo ang aming news program,
mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw. Don't miss an episode. Maging konektado sa Philippine Red Cross News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung mayroon kang malasakit, kusang loob, at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa Philippine Red Cross. Ako, si Bello Aguilar, para sa Philippine Red Cross News Flash.